galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tuloy Pilipinas, oras natin. 17 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DCRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan,
live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Magandang happy Tuesday morning. Bilis ng araw. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Ngayon pong happy Tuesday morning. May 12, 2026 na po tayo. Kaya dyan lamang po kayo, meron pa rin po tayong pasyente, sikapin nating matulungan. At kahapon po, meron tayong isang tatay na nawagan para po sa pinagdadaan ng karamdaman ng kanya pong anak. Ano po, kahirap talaga pagka anak meron pong problema o suliranin po sa kalusugan. Kaya ang tatay, ang nanay, gagawin ng lahat. So kahapon po natutuwa tayo dahil may mga tumugon pa rin, At sila po yung ating mga mababait na mga kababayan na laging bukas ang kanila pong kalooban para po tumulong. So maraming salamat sa lahat po sa inyo. Mga nakikinig natin sa abot ng kanilang makakaya ay nakapaghahatid pa rin po, nakapag-share ng kanila pong mga blessing. Uy, sabi ng Pag-asa, tuluyan na daw humina bilang low pressure area yung pong tropical depression Kaloy. Naku, matatalo talaga siya sa tag-init. So inaasahang malulusaw na daw yan sa susunod na araw. So yan po yung tropical depression Kaloy na maging LPA na ulit yan. Pero bababa yung chance na magdulot din yan ng malalakas na pag-ulan, yung sabing sama ng panahon. Pero merong isang LPA na nasa labas po ng PAR, ng Philippine Area of Responsibility ang namataan. Oo, ito po ay nasa silangan ng northeastern Mindanao at hindi naman daw din nakikitang magiging ganap na bagyo. Ayan, tayo po ay tag-init. Kaya ingat-ingat. At kanina mga nakita kong pinag-uusapan, wag na natin pag-usapan muna yung Senado at Kongreso. Kapagod na yan. Although napaka-init. Yan, sinubaybayan natin yung mga ganap sa both chamber. Talaga namang mapapaisip ka bilang isang Pilipino sa iyong nakikita. Bilang isang Pilipino at na lang ako bilang isang Pilipino rin. Diba? Pagka nakikita mo yung gulo ng ating mga mambabatas ay dapat medyo suriin nyo pong mabuti. Kung ano po ang makapagdudulot ng maganda sa ating bayan. Minsan kasi yung iba react na lang ng react So kayo po mismo suriin. Ayan, maging mapanuri po tayo anong mga nagiging ganap sa ating paligid. Lalong-lalo na po yung mga namumuno sa ating bansa. Yun lang po yun. Napakahalaga po nun. Discernment. Diba? Bago gumawa ng mga susunod na hakbang, mag-isip mabuti. At intindihin ano ang mga dapat nating asahan, para po sa ikabubuti ng ating bansa. Meron mga reaksyon yung ating mga netizen. Paano ka nga ba? Meron ako nabasang isang reaksyon dun Paano ka nga ba namin ipagtatanggol bansang Pilipinas? 'Di ba? Nung kasagsagan ng mga ganap diyan sa Senado at saka sa Kamara de Representantes, EP Wina Pearl, ma-share ko lang. May mga ganung reaksyon yung mga netizen Alam mo 'yon? Paano ka nga ba namin maipagtatanggol bansang Pilipinas? Lagay mo bansang Pilipinas kung mahal. 'Di ba? Alam niyo na po ang gulo ng politika. Kaya dapat yung mga fake news na kumakalat, matuto po tayong manuri. Diba? Wag lang share ng share, click share. Wag ganun. Ito po ay munting munting paalala or ma-share natin para po sa ating lahat. Isipin na lang natin bawat isa na bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino,
ano ang pwede nating di ba, ma-share sa kabi-kabilang gulo ngayon ng politika sa ating bansa. 'Di ba? Isa doon, huwag ka na magpakalat ng fake news. Huwag kasi pag nakita mo, share ka ng share eh. Lalo na dami, di ba yung AI lang eh, di ba? So ngayon dapat mag-isip tayo and of course magdasal. Tama yung ginagawa ng simbahang Katoliko eh, pagdasal. Actually gusto ko pagkapapasok ako ng simbahan, gusto ko marinig yung positive na lang na dapat gawin. 'Di ba? Na magdasal, wag nang banat. Kasi pagka bumabanat, kabi-kabila nagbabanatan na, 'di ba? Yun, 'di ba? So kailangan po tayong maging mapanuri, no? Tayo mismo bilang Pilipino. Ayan, mga lolo't lola, nanay, tatay ko, ate, kuya, no? Sa mga ganitong kaguluhan, alam naman natin lahat weather lang 'yan. Matatapos din 'yan. Kaya tayo sa munting kaparaanan natin, no, dapat meron tayong ma-share, no? Muntiman. Kung lahat ng milyong Pilipino alam yung pagiging Pilipino nila muntiman, alam mo yung malaking tulong yun, yung hindi ka lang mag-share ng fake news, 'di ba? Tsaka wag nang banat. Tingnan natin lahat ano bang tatakbuhin ng ating bansa sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating future generations, 'di ba? Gusto kong malahimik eh. Gusto kong, alam mo yung bilang isang ordinaryong Pinoy ka lang, nanonood ka, no? Kabi-kabila. So, iyong limiin, suriin, 'di ba? Para malapit na naman kasing eleksyon. Alam nyo na yun. So, pagdating ng eleksyon, ang dami-dami nag-uusap no? Mga kwentuhang barbero din, mga nasa barberia, pagka nasa mga parlor. No? Ang dami nilang mga suggestion eh. 'Di ba? Okay, sabi ng AP ko, 10:25 na, sandali lang. Mga kaibigan, eto po magpasalamat muna tayo. Dahil kahapon po ang ating pong pasyente, si Eliza Rose Gono Lopez, yung pong 22 years old, na inilapit po ng kanyang tatay, na si Tatay Robert Bernardo, meron pong mga tumugon. At kahapon natutuwa tayo dahil yung palang 10 pesos ng butihing senador, Senator Lito Lapid. Buti pang Senator Lito Lapid kahapon tahimik 'di ba? Pagka ganyan ng Senator Lito Lapid, Supremo nag-iisip yan. Eto na. 10 pesos ba? 10,000. Ano ba? Okay, si Tatay Robert Bernardo po nanawagan para po sa kanyang anak na si Eliza Lopez. So kahapon po, instead na 10,000 pesos, yung ibibigay po ng Supremo, 20,000 pesos. Naku, magagalak nito si Tatay Robert. Tatay Robert, good morning. Magandang umaga po. Good morning po, Ma'am May Binawan. Opo, Tatay Rob. Magandang umaga po. Magandang umaga. Lahat ng nakikinig po. Opo. So, Tatay Robert, siguro paggising mo kanina umaga, medyo nabunutan ka ng konting tinik, ano? Opo, totoo po yun, Ma'am. Oo, yung pala. Pasasalamat ko po sa Diyos. Opo, yung palang, yung donation ng Senator Lito Lapid, so nadagdagan yun, naging 20,000 pesos. Opo. Diba? Kaya talagang nagpapasalamat po ako ng marami talaga dahil napakabuti po ni Supremo, si Senator Lito Lapid. Oo nga, sabi ko. Napakaganda po ng kanyang puso. Oo, sabi nga po, sabi ng lahat sana all, no? Na merong may ganung kagandang puso sa ating mga mambabatas. Uy, walang wala pong bola yun Totoo yun kasi nakikita naman natin. Tama yun. Sa katunayan, hindi ko lang sinasabi kasi pag politika. Pero hindi po nawawala sa balota ko. Idol ko po yan simula pa nung araw. Oo, hindi talaga mapagkumbaba mababa ang loob. Okay. At talagang tulong lang. Anyway, so doon pa lang sabi ko nga talagang kinikilala namin ang Senator Lito Lapid dahil dito sa Operation Tulong Muntiman, yung kanyang ma-share, pero ang dami pong natutulungan. Kaya kami man dito talaga naman tayo public service So sa katulad po ninyo kahapon, lalo ako natuwa. Ginawa palang 20,000 ni Senator Lito Lapid, ano? Oo. Feeling ko tong si Sen, sinama niya si si Kuyang Mark Lapid. Sa totoo
totoo lang. Lagi kasi Pero nga kausap nag-combine din po. natin, oo pagka yan dalawa yan na nanonood sa atin, ay talaga yung puso naman ng Kuyang Mark, parang tatay din niya. Salamat Kuyang Mark ha, thank you so much. Ganito Tatay Robert, so meron kayong 20,000 pesos mula kay Senator Lito Lapid kahapon, ano po? Sige po, nasa inyo pagkakataon, siguro anong message nyo para kay Sen Lito, kay Supremo? Muli po ang aking pong taus-puso at pasasalamat kay Idol Senator Supremo Senator Lito Lapid, karapat boto ng mamamayang Pilipino, karapat dapat po ang isang upuan sa Senado para sa inyo pong napakabuting puso. Palibasa, alam ko po, galing kayo sa, alam nyo ang damdamin ng mga nasa baba, kaya siguro marahil nadala nyo po. Napakabait nyo, napaka-generous nyo po, Senator Lito Lapid. Karapat dapat po kayo dyan sa Senado. At gusto ko na rin po, ma'am, pasalamatan ang DZRH, Operation Tulong, siyempre, sa pangunguna po ng inyong pamunuan. At kayo po, Ma'am May, Binauhan, kay Ma'am Helen, kay Winifred, at sa ating mga kababayan na lahat po ng ginamit ng Diyos para po, ika nga yung amin pong pasimula, CT scan, bagamat napakalayo pa kasi po-operahan po, pero napakalaking bagay na po ito para kami makapagsimula sa aming problema na dinaranas ngayon sa aming pagsulong po, sa kalusugan po ng ating ano. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, mula sa ating mga kababayan, sa inyo po, sa pamunuan po ng DZRH Operation Tulong na napakalawak ng mga natutulungan araw-araw. Kaya anong istasyon very award-winning station at ang mga host. Maraming salamat po at lalong higit sa ating Diyos, sa kabutihan po ng Diyos para tayo po yung magkakilala. Maraming salamat po. Ayan, syempre walang anuman po sa pangalan ng ating mga donor. Na-touch naman ako dun, para naiyak ako sa sinabi mo, Tatay Robert. But anyway, alam ko naman bilang ama, bilang magulang, talagang gagawin ang lahat. So hangad namin na mawala yung bukol na yan kay Eliza, na ang dami pang dami pang magandang mangyayari para sa kanyang kinabukasan, Kuya Robert. Ang daming pangarap ng bata. Opo, at sabi mo nga ito'y panimula lang, at sabi ko nga pagka ganyan, naku, talagang kumapit lang tayo, may pag-asa dahil ang daming Pinoy, and dami pa naman talagang Pilipino kababait, di ba, Tatay Kuya Robert? Tama po kayo. Napatunayan ko po yun, ma'am. So maraming salamat again, Supremo Senator Lito Lapid. And of course, nagbigay din sa iyo kahapon ang PPAF, 3,000 pesos. Ito naman ay mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, At ito ay mula naman sa tropa ng ating Mayor Lakay Deo Macalma, yung mga nagbibigay din ng kanilang mga proceeds sa kanilang mga programa. Ayan. So thank you po. Salamat. Okay. At syempre, meron tayong mga GCash donor. Isa sa mga regular GCash donor natin, pag ganyan, ay kinikilala din po natin, pinasasalamatan natin Sir Eddie Alvarez and PPG, nakapagbigay ulit para sa inyong anak na si Eliza, 2,000 pesos. Salamat po. Oo. At syempre, another 1,000 pesos na naipon din natin mula sa ating mga GCash donor. Di na po natin babanggitin na tayo din naman nila yan. So sa kabuuan ay nakaipon tayo para kay Ate Eliza ng pinagsama-samang tulong na 26,000 pesos, Kuya Robert. Sa lahat po ng muli, ma'am, sa lahat po ng tumulong, hindi ko man kayo magantihan ng material na bagay, pero alam ko po, Diyos po ang bahala sa inyong magbalik ng inyong mga kabutihan po. Okay. So, Kuya Robert, hangad namin yung agarang maisagawa yung mga procedure sa kanya, at the same time, sabi ko nga kay EP Wina Pearl, sikapin naming makatawag dun sa social service para nang sa ganun mabawasan yung inyong bayarin para dun. Okay? So, ongoing yung ating coordination ni EP, ng ating executive producer si Miss Wina Pearl Hesoro, para kay para dun sa possible baka pwede namang magbigay pa ng diskwento para nang sa ganun magamit nyo pa yung ibang halaga sa mga kakailanganin ni Eliza Rose. Ano po? Okay? Thank you. Okay, sige po. At dun sa mga magdodonate pa para po sa pangangailangan ni Eliza
Rose Lopez. Ayan, ay pwede pa po sa ating GCash account ng Operation Tulong. Ayan, magpadala lang po kayo para kay Eliza Rose Lopez. Naka-flash po sa ating television screen 0956-197-9471. Okay, Kuya Robert, pakisabi kay Eliza, basta magpalakas lagi at mag-ingat. Okay? Salamat po, ma'am. Salamat po. Okay, maraming salamat. God bless po. God bless po sa inyong lahat. God bless po. Sige po. God bless din po, Kuya Robert Bernardo, ang tatay po ni Eliza Lopez. Thank you so much sa lahat po ng nagsama-sama at nag-share para po ay magagawa na po yung kinakailangan na laboratory test para po dito sa pinagdadaanan ngayon, yung CT scan, 2 klase, napakamamahal din naman. So pag nagawa po yan, ako talaga na malaking tulong para kay Eliza. Mga kaibigan, babalik po tayo. Oras natin 34 na minuto makalipas po alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, my cookies. White Rose Papaya, wow, my cookies. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Falcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin. 40 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Pasyente po natin ngayon, 38 years old. Mula po sa Ticol, Ticol, Sorsogon City. Aba, punta tayo ng Bicol Region. Ang ating pong pasyente, si Kuya Mark Anthony Bombita. Si Kuya Mark po, si Mark Anthony ay isa pong delivery rider mula po sa Sorsogon. Meron po siyang 3 anak. Isang grade 4, grade 1 at isa pong 1-year-old pa lamang, So, nung pong May 5, nito pong taon na to, 2026, nabundol po siya ng isang overspeeding na motorsiklo habang nasa Legazpi City. So, ngayon po nananatili pa rin po siya sa ospital pagkatapos po noon at ilang araw ding na-confine sa ICU dahil po sa blood clot at multiple facial fractures na kanya pong mga tinamo. So, kinakailangan po siyang isailalim sa operasyon pero hindi po yan maisagawa dahil kailangan munang humupa yung pagmamaga po nung kanyang mukha sanhi po nung aksidente. Lahat po ng gamot at reseta ni Mark ay cash po na binibili dahil nire-require po sila ng ospital na magbigay ng down payment pero hindi nila po ito kaya nang maibigay. Naku, patuloy pong lumalaki yung kanila pong hospital bill. Kaya ang kanya pong misis, si Ate Vicky Bombita, lumalapit po sa mga kinaukulan at isa po tayo, ang DZRH Operation Tulong. Puntahan natin si Ate Vicky. Ate Vicky, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga po. Oo. Tama ba, Ate Vicky, nasa Sorsogon City kayo? Nandito po kami ngayon sa Legazpi. Sa Legazpi. Sa Allied Care Expert Medical Center po. Oo. Kasi yung ospital, Allied Care, ACE Medical Center sa Legazpi City ito, Kasi dito din po nangyari. Yung aksidente. Oo. Wala bang itinulong yung nakabangga? Sa ngayon po, nagbigay po pala kahapon ng 10K. Ang pangako naman po ng tatay ng nakabangga, magbibigay po siya pero sa abot lang po ng kanyang makakaya. Pero nasa ba yan? Nasa husgado na ba yung kaso? Nakasuhan ba? O iniimbestigahan pa? Hindi po. Naka-blatter lang po sa pulis. Oho. Grabe yung pinagdaanan at tinamo ni Kuya Mark. Opo. Oo. So ngayon ikaw ang nagbabantay sa kanya sa ospital, sa ACE. Opo. Kasama po yung kapatid ko at kapatid din po ng asawa ko. So yung kanyang tawag nito, yung kanyang diagnosis ngayon, yung kanyang condition ngayon, kumusta na? Gano'n lang ba kayo katagal sa ospital? 7 days na po kami. 7 days? Opo. Medyo okay naman po siya. Kaya lang tuluyan pa po ang pa-recover niya po. Tapos yung mga doktor po, inaantay po namin kung kailan po magiging okay po yung mga resulta.
Okay. Pero pwede na siyang i-discharge anytime, tama ba? Wala pa po. Hindi pa. Wala pa. Malayo pa po kami doon sa discharge. Kasi po, pag okay na po yung mukha niya, bali, papunta na po kami sa usaping surgery po. Oo. So, ngayon po, dahil syempre nasa private hospital po kayo, ayan, kumusta po? Mukhang lalong lumalaki yung bill ninyo. Sa ngayon po, sobrang laki na po ng bill namin. Nasa 235,000 na po. Saka lahat po ng gamot, request po ng doktor, to the echo, laboratory po, lahat po yung kinakash basis na po. Oo, dahil nga malaki na yung bill ninyo. Kayo ba Wala po kasi kaming pang down. 80,000 po yung hinihingi. Oo. Kayo ba'y nakalapit na sa sa DSWD, sa national? Wala pa po. Sa ngayon po, wala pa po. Kasi ang kailangan po doon ay final bill, tsaka medical abstract po. Oo, yun ang mga kinakailangan, Opo. Oo. So, siguro, pwede naman sigurong anong sabi ng ospital doon sa inyong requirement na dapat ma-submit para nang sa ganun, di ba? Makabay. Pero parang ang ospital ba tumatanggap ng guarantee letter? Opo, tumatanggap po. Galing na po ako ng social, tinanong ko na po lahat ng kailangan. Bali, nire-ready ko naman po. Basta ang importante po na kailangan, final bill po, saka abstract. Oo, at nabanggit mo nga na matagal pang gamutan ang kailangan ni Kuya Mark. Opo. O kasi ngayon pinapahupa lang yung maga, yung maga dun sa kanya muka, and then susunod na malaman kailangang maoperahan. Dun sa mga gamot na binibili mo, araw-araw ba yan? Tsaka magkano inaabot? Kahapon po, bali, kinikwenta ko po yung lahat ng gastos po namin dito, kasama lahat. Reseta ng doktor, mga ginagamit po sa kanya. Nasa 22,000 po. 22,000? Opo. Oo. So, yan yung mga binibili mo sa labas? Opo. And then, yung iba na habang tumataas yung hospital bill mo tapos yung mga gamot, binibili mo sa labas, perang hirap makaipon ng pambayad, doon sa capacity nung nakabundol na tumulong, walang regular na tulong? Wala po. Actually po, aantayin ko lang po kung kailan po siya makakagawa ng paraan at kung kailan po siya makakapagbigay. Pero willing naman po siya tumulong sa abot po ng kanyang makakaya. Oo. At siya ay delivery rider din ba? Opo, Food Panda po. Ay, hindi po yung nakabundol po. 21 years old po. Wala, estudyante pa po. Nako po. Kahirap naman nun. So, wala pang trabaho yun. Opo. Ano po ng tatay? Kargo po lahat ng tatay. Yung tatay po, lagi yung kausap ko po. Nako po. Oo, pero yung sa pulis, anong napag-usapan niyo? Filean ba ng kaso? Nasa amin po ang desisyon po kung kakas po kami, kung hindi po matupad po yung pinag-usapan namin po na blatter sa pulis. So, na dapat sagutin nila, yung yung gastusin, lalo na ngayon, malaki na. Pero sinisigurado naman po ng tatay po ng nakabundol na hindi po talaga nila kaya sagutin po lahat ng gastos po. Oo, pero dapat magbigay sila, di ba? Opo, tutulong po sila. So ngayon siguro mga dapat lapitan natin yung mga concerned government agencies, at syempre may PhilHealth ba si Kuya Mark? Meron po. Oo. So ganito na lang ha, Ate Vicky, manawagan tayo, hingi tayo ng tulong, baka may mga mabubuting puso na kahit papano makapag-share para dun sa mga gamot na lang ni Kuya Mark, Go ahead. Opo. Magandang araw po. Kung makita niyo man po ito, marinig niyo man po ang panawagan ko, sana po tulungan niyo po kami sa gamutan po ng aking asawa sa araw-araw po na pangangailangan po namin. Yung mga reseta po, mga kailangan po na request ng doktor po, kailangan po namin yon bayaran, cash basis na po dahil po sa
hindi po kami makapag-down ng ospital, kaya po nakalock po ang account ng asawa ko po. Ayan, okay. Doon sa mga maaari pong tumulong, mag-share, ayan, buksan natin yung GCash account ng DZRH Operation Tulong po sa pamagitan ng ating EP Wina Pearl Hesoro. Ang ating GCash, pwede po kayo magpadala para po kay Mark Anthony Bombita, no? Mark Anthony Bombita na ngayon po ay naka-confine diyan po sa Allied Care Experts Medical Center sa Legazpi City at yan po ay sa Bicol, no? Pwede po kayo magpadala sa 0956-197-9471. 0956-197-9471. Medyo malaki po yung hospital bill na kanila pong kailangang mabayaran, at the same time mga gamot na binibili po sa labas, ano po? Dahil hindi na nga po, wala na silang kakayahan na mabigyan sila dun sa loob dahil nga po malaki na po yung kanilang hospital bill. So sa mga may mga gininto ang puso, pagsamasamahin po natin yung inyong tulong. Okay, so Ate Vicky, in the meantime, makadagdag dun sa pambili ng gamot ni Kuya Mark, ayun yung binibigay na regular donation ng Senator Lito Lapid, bigyan namin siya ng 2,000 pesos. Salamat po. Para makabili, and then another 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation. Opo, maraming salamat. Oo. So yan po yung ating pwedeng maitulong para nang sa ganoon dun po sa, siguro kakausapin na lang natin EP Wina Pearl, yung mga pwede pa nilang lapitan sa Legazpi at the same time sa Sorsogon, no, na pwede tayong makahingi ng pwede naman palang guarantee letter. Ilapit din natin kay Senator Lito Lapid. No, lapit natin. Okay? So Ate Vicky, pasalamatan mo yung ating mga regular donor, tapos yung mga pwedeng mag-share pa ng kanilang mga blessing para kay Kuya Mark Anthony. Maraming salamat po sa tumulong po sa asawa ko po at sa mga tutulong pa po. Malaking tulong po yun para po sa ikagiginhawa po ng aking asawa po. Salamat po. Oo, lagi ka mag-iingat at magpapalakas ka, Ate Vicky, ha? Dahil ikaw ang ngayon ang inaasahan ng iyong asawa, ha? At ng iyong mga anak. Opo. Okay? Sige, at tayo sisikapin nating makatulong maghanap tayo ng pwedeng pampuno dun sa dapat mabayaran mo sa ospital, ano? Opo. Okay, mga kaibigan, si Ate Vicky Bombita, no, ang may bahay po ng pasyente natin ngayon na si Kuya Mark Anthony Bombita. Grabe po yung nangyari sa kanya, no, pagkatapos po ng aksidente, at walang ganong sapat ding kakayahan yung nakabangga na magbigay at bayaran yung kanyang mga hospital bill, But anyway, sa mga may mga gininto ang puso po, maraming salamat ngayon pa lang, sa inyo pong tulong. Oras natin, mga kaibigan, 51 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Babalik po tayo. DZRH Operation Tulong. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan. RH. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, meron na lamang tayong 5 minuto, alas 11 na ng umaga. Habol lang natin yung ating mga report. Ayan, si Senator Bato de la Rosa maghahain daw po ng writ of amparo sa Supreme Court. Alamin natin ang detalye, babalita ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Kasadong maghain ng kampo ni Senator Bato de la Rosa ng writ of amparo sa Korte Suprema ngayong araw yan. Ayon kay Atty. Jimmy Bondok na naririto ngayon sa Senado, hinirit din sila ng habeas corpus sa kaaliman na makuha ng International Criminal Court yung kanyang kliyente. Para sa abogado, spurious daw yung naglutangang kopya ng ICC arrest warrant, kaya na-ithrow nila itong mabusising maigi. Sa balita ng kampo, na-transform na umano yung warrant ng International Tribunal sa local warrant pero wala silang hawak na anumang bersyon. Nang tanungin kung hanggang kailan mananatili si De La Rosa dito sa Senado, sinabi ni Bondok na hihintayin pa nila yung hatol ng kataas-taas ng hukuman. Payo niya sa dating hepe o top cop ng Duterte administration, sa loob muna ito ng Senado, hindi upang magtago kundi para i-diet yung soberanya ng Pilipinas. Sinabi ng abogado na mas kalmado at kumakain na raw si De La Rosa ngayon. Pakinggan natin. Kahit pa paano may mga light engagements na siya in conversation. Pero hindi naman kami nagtatawanan yet. There's nothing to laugh about. Pero they were eating already. I suppose that's a good sign. Well, that is me as his, one of his lawyers. I advise him to stay inside. Not at all to hide from any accountability but to preserve the sovereignty. Bago mag-alas 11 naman ngayong umaga ay isa pang abogado, legal counsel ni De La Rosa yung dumating dito sa Senado sa katauhan ni Atty. Ferdinand Topacio. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Samantala, bago tayo magpaalam, again, mag-aanyaya lamang po tayo ng ating bloodletting activity partnership po, dyan po sa may this coming Saturday na rin po yan, May 16, alas 8 ng umaga, Basista Auditorium, dyan po sa may Basista, Pangasinan. Ang bloodletting activity na yan ay kasabay ng isang medical dental examination mission na para po sa ito'y alay pagmamahal kay Lolo at Lola Part 3 na pinangunahan po ng ating
pangunahing partner po dyan ang Jose H. yung Chongtian Masonic Lodge number 354 at syempre ang pamahalaang lokal po ng basista. Yan, kaya maraming salamat kay Worshipful Master Manny Mencias sa initiative na yan. So sa lahat po ng mga taga Pangasinan, partikular po yung malapit dyan po sa basista, punta lang po kayo this coming Saturday na po yan, alas 8 ng umaga sa Basista Auditorium. Batiin ko lang ng happy birthday ang aking ever Auntie Nida Espaliardo. Ang pagbati galing siyempre sa amin, kina Ron Jamay, at sa lahat, buong pamilya. Happy birthday, Auntie Nids, sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. Ganon din po, ayan, ipinapaabot naman po ang pakikiramay ng pamilya ni Congressman Salvador Caador Pleito ng 5th District po ng Bulacan sa pagpanaw po ng ating kasama dito po sa DZRH. Walang iba kundi si Kuya Boy G. Boy Gonzales. Ayan, at ganun din ang pakikiramay na ipinapaabot po ng ng mga batang San Miguel po, sabi ni Police Brigadier General James Brillantes. Pakikiramay sa pamilya, of course, ng pumanaw na ating kasamahan, si Misael Boy Gonzales. At maraming salamat po kay retired Judge Jaime Santiago, Sir Jimmy, Attorney Jimmy, thank you so much with kasama po ng inyo pong wife kagabi. Ayan, thank you so much. I think pati mga anak. Maraming salamat po sa pagpunta po sa wake ng aming kasamang si Kuyang Boy Gonzales. So, ipiwi na. Tayo po ay sabi nga po natin sandali lang ipiwi na ha. Bago tayo maubusan ng oras, wala na tayong oras. Anyway, maraming salamat again Judge Jimmy Santiago and family at sa lahat po ng mga nagbibigay po ngayon ng huling pagpupugay sa aming kasamang si Boy Gonzales. Misael Boy Gonzales, maraming pong salamat. Again, our condolences po sa kanya pong pamilya. Ayan, okay. Wala na po tayong oras. Susunod na inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Muli, maraming salamat EP Wina Pearl Hesoro at kay Het Del Moro. At syempre maraming salamat din po sa lahat ng mga patuloy na nagtitiwala dito po sa DZRH. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko.